makatatanggap ng tulong. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa dswd.gov.ph o makipag-ugnayan sa numerong 8-951-2803. A public service announcement from PCOO, DOH, KBP, and this station. Ang mga fake news ay di dapat pinapatulan. Ito lang kayo makinig ng totoo. Dahil ang dulot lang nito ay gulo at I kalituhan. do not have the duty to lie to you. Bakit ako Kaya't magsinungaling? huwag maging biktima sa pamahalaan, magbigay tiwala. Pakiusap ko lang, huwag kayong mag-fake news. Pag mag-fake news kayo, Make sure your opinions are based on facts. Be aware, stay updated, be educated. Stop fake news and dismiss disinformation. Isang paalala mula sa PCOO, KBP, DOH at ng himpilang ito. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Sasagutin na ni Attorney Mel Santamaria at Gladys Lana Lucas Kung papasama sa tao o sa batas ang napasukan mong relasyon. sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Hello. Magandang tanghali po mga kapatid, kaibigan, kababayan. Muli po sumasa inyo na naman itong inyong lingkod at siyempre dito sa ating programang Relasyon. Kaya nga po sama-sama tayo ngayong Biyernes, last day of the week. Ayan po. And last weekday of the month of May din, di Totoo ba? yan, May totoo. 29 ngayon. Kas- Pag natapos itong weekend, we will welcome another month by Monday. Oo. And it's official. It's official. Yes. Starting Monday, June 1st, NCR now will be under GCQ. Yes, oo. Diba? Pero, General Community Quarantine. oo, pero, well, despite that general community quarantine, kailangan pa rin ng mga home quarantine pass, di ba? Kailangan pa rin. Yes. Hindi May curfew pa may rin. curfew May curfew pa rin. Palagay kong ibig sabihin lang yan, madami nang makakalabas ngayon para magtrabaho, di ba? Para magtrabaho. Pero generally, naandoon pa rin yung mga health protocols na dapat nating sundin. Di ba, Gladys? Right. Hindi matatanggal po iyan. Kaya po, pasok ulit sa loob ng bahay. Aalis lang kung may essentials. At kasama na ngayon sa essential, Gladys, syempre, ang nagtatrabaho. Di ba? At syempre, medyo tinaas-taasan nila ng konti ang curfew sa 10 o'clock sapagkat nga, ang mga nagtatrabaho, nagbabiyahe. At kulang at lalo na ngayon, medyo not full capacity ang mga sasakyan, di ba, Gladys? Hindi nakamukha noon na... Uulitin natin din. Hindi pa, ha? Gradual pa lang ito. Mismong si DOTR Secretary Tugadi na inanunsyo na niya, okay na yung mga rail transport natin, but only at 30% capacity. Oo nga. Di ba? Kaya dapat, itong mga ganito, iklaro talaga ng gobyerno to. Baka mamaya akala ng mga tao, ayos na, labasan na tayo, yehey, piyesta na. No. Hindi pa po. Hindi pa po. Kaya nga po merong tinatawag na general community quarantine. Nasa quarantine pa rin po tayo. Huwag niyo pong kakalimunan. Nasa quarantine lang po tayo. Hindi na lang po in-enhance, kundi general. Pero yung mga general, pareho pa rin po. Susundin po natin ang mga alituntunin pa rin. Ano po, ha? Tama. Sa katunayan yan din, lahat ng mga kumpanya, mga malls, mga businesses, malaki man o maliit, kahit na
pwede na silang magbukas. They still need to comply with IATF and health protocols. Hindi Yes. basta-basta papayagan. May inspection na gagawin ng DTI at iba inspection pang pa mga rin. ahensya Kaya- ng gobyerno Yeah. so that they will be allowed. Kaya hindi Tama. pa rin pwedeng mag-mass gathering sa labas. Wala pa rin yun. Yes. Diba? Wala pa rin po yun. Yung mga gustong uminom dyan sa labas ng tindahan. Dehins pa po pwede yun. At hindi pwedeng mamasyal. Ay, pwede na akong umikot sa mga friends and relatives ko para bumisita. Oo. Hindi pa rin po. Lalabas kayo dahil may trabaho kayo, but not because makikipag-socialize na kayo. Oo. Hindi muna. Bawal pa Hindi rin pa po yung mass gathering, ha? Yung mga, ayoko nga sabihin, Gladys kahit na yung umagang manyanita, bawal po rin. Bawal po yung may magmamanyanita sa inyo, ha? Bawal pa rin po yun, ha? Bawal pa rin. di ba po? Oo. Anyway, so yan po. In fact, dapat nga mas lalo tayo lahat na maging conscious dito sa mga safety precaution na tinutupad na natin. Dahil nasa labas tayo, lalabas na tayo. Mas lalong dapat talagang second nature na to us yung paghuhugas ng kamay, malayo tayo sa next person, in line or wherever, nakamask talaga tayo, lahat. Mas conscious dapat tayo. At saka, siyempre, kasi marami tayong makakasabay na sa labas. tama ka doon, diba? Gladys. Mas madami may dadaan sa atin, di ba? May mag-overtake sa atin, di ba? May sisiko na sa atin dyan. Madami na rin po. Tama. Kaya, alam mo kung disiplina lang mga Pilipino at i-maintain yung social, physical discipline na yan, yung malayo, ayos to maganda itong tignan. Pwede Kaya po itong naman. tignan. Sabi mo nga, Gladys, be conscious about it. Conscious. Be Always. conscious about it. Ayan. Oo. Huwag kayong, Anyway. huwag kayong maghahatsing sa labas. Di ba? Ay! Nako! At dapat yung ang isip talaga, hindi lang yung baka ako mahawa. Kung hindi, baka ako makahawa. Whether we're sick or not. Yun ang laging nasa isip. Naku, baka ako yung makahawa. Kaya Di ba? nga, kaya Isipin nga. mo na yung next person na yung mahal mo sa buhay. Parang ganon. Kaya nga Di ba? Ako nga, Yun, hindi lang yung baka ako mahawa. Ako nga, Gladys, aside from the transparent cover sa muka at saka yung Shield. face mask, meron na rin akong goggles. Goggles. Oo, maganda yun din, di ba? Protected talaga yung mata mo, parang medyo tight, di ba? Kasi yung glasses lang is not enough May mga dadaanan pa rin yan, Oo nga, di ba? So, goggles talaga meron. May goggles na nga ako kung maglalabas ako, Ganda. naka-goggles ako, nasa transparent mask, saka naka-nose and mouth cover. So, Cover, Oo, yes. Saka Oo. alam mo, Gladys, meron akong dala, hindi ko nga, parati ako may dalang lisol. Yung lisol na packet lang, yung maliit na Maliit. ganito, para kung medyo tama. kinakabahan ako, hindi para sa akin yon, kundi para sa mga surfaces na Na mga gagamitin din ng iba, Yes, di ba? Ano yung mga Not really ATM correct. machine, Gladys. Yung ATM machine, Yeah. bago ako magpipindot-pindot doon, pinapahidan ko muna ng lisol. Alam mo yon, para extra careful. Extra careful. Alam mo ba din, talking about that, no? May mga banks na yung mga security guards daw, nagbibigay sila ng parang ilalagay mo sa thumb mo or sa finger mo, na parang alam mo yung parang dulo ng balon na hindi pa pinapalaki. Bibigyan ka nila, ang galing, di ba? Tapos gaganon mo kasi alam nilang pipindot ka doon. Maganda Tapos yun. merong receptacle na itapon mo pagkagamit mo. Magandang naisip nila, Maganda di ba? yun, very Na parang good. meron doon, pick one, tapos susuot mo para, kasi gaganon ka sa machine. Correct. Oh, Disposable plastic Yes. tip of the finger. Oh, tama. Oo. Doon sa school, sa inyo, baka doon sa may entrance ng door, maglagay ka ng something din na pwedeng disposable na halimbawa bagos nila hawakan with their bare hands kung wala man silang gloves. Parang gano'n. Parang ang dami talagang pwedeng isipin na gawin para ma-prevent ang transmission of any virus man, germs, or whatever. Totoo yan, Diba? totoo yan, Gladys. Maraming paraan. Madami talagang Okay. Napakwento na tayo na mahaba. Ito Oo nga but this is essential to remind lahat ng mga kababayan natin, lahat ng mga kapatid natin na bagamat nga po general community quarantine na sa NCR sa Lunes, pati na rin sa ibang lugar, mas lalo tayo maging vigilant. Yan, sa mga ipinatutupad na health protocols. Yan. Okay, we'd like to invite you also, pwede kayong mag-post ho sa aming social media pages, yung Relasyon Official Fan Page and Radyo 5 92.3 News FM Official Facebook page Opo. ng inyong mga tanong at komento.
Tama. Tanong ninyo para sa aming Q&A mamaya at mga komento. Post na po kayo, pwede na at this time. At binabati rin namin ang mga OFW, di ba? Yes. I-like and share na po ninyo ang live streaming ng relasyon para mas marami pang mga mahal sa buhay ninyo at mga kaibigan ang makapanood din ng ating programa. Like and share. Okay. Like and share. Ayan po. Dean? Okay, tayo manalangin na, Gladys. Panginoon, Yes. nagpapasalamat po kami at nakarating kami dito sa ating programang Relasyon at sana po patuloy nyo kaming biyayaan ng kagandahan at kaayusan ng pag-uunawa at pagsasalita at pagpapaliwanag sa mga problema at sa mga solusyon na aming igagabay sa mga kapatid naming susulat at nanonood at nakikinig dito sa ating programa. Salamat po sa inyong proteksyon, sa inyong seguridad, sa inyong pagbibigay sa amin ng good health at doon po sa mga may sakit. Sana po i-bless nyo sila para po matapos ang kanilang pagtitiis at sana po patuloy nyong gabayan kami. Lahat po ng ito inaalay namin para sa inyong ikabubunyi. Amen. Amen. Okay. At dahil tayo special episode pa rin ng relasyon, we're still in quarantine din, no? Ibigay na natin sa kanila, i-share na natin sa kanila ang latest na numbers o sa statistics sa mga kaso ng COVID-19 sa mundo at pati na rin sa ating bansa. Dito po sa buong mundo po, ang tala na po ng mga naaapektuhan ng COVID-19 ay 5,905,415. Napakadami na po. At pagkatapos po ang mga namamatay na ay 362,024 at ang mga nagre-recover ay 2,579,691. Dito naman po sa Pilipinas, as of May 28, 2020, 15,588 at ang mga namamatay po ay 921 at ang nagre-recover ay 3,598. Iyan na po ang tala. Paakyat pa rin po, kaya tayo ay mag-iingat pa rin. At kagaya po ng pang-araw-araw na sinasabi namin, tayo po ay nakakalabas, hindi po sapagkat safe na sa labas, kundi po kailangan pagulungin ng konti ang ekonomiya natin. Dapat po parati pa tayong mapag-alala sa mga ating ginagawa at sa paglalabas natin at wasto ang ating mga equipment, ang ating mga sinusuot para po hindi tayo mahawahan ng COVID-19. Very deadly po yan. Alam mo, Gladys, nakita ko yung mga itsura ng mga may respirator. Halos lahat, nakadapa pala yun. I don't know why. Madami rin pinapadapa, madami Kasi I think hindi na sa lungs. I think yung position ng body, it helps para yung flow siguro ng air. Correct siguro, nga, Din? Kaya nga Pero hindi biro talaga. Hindi biro talaga ang ma-hospital po ng COVID-19. At iba-iba rin ang agwat o ang haba ng pagre-recover ng isang taong naapektuhan. Kaya nga po mag-iingat po tayo. Hindi po porket ang isang tao ay 2 linggo nakaraos na, hindi po ibig sabihin kayo ganun rin ang mangyayari sa inyo. Kanya-kanya po yan. Depende po sa siste ng inyong katawan at pati na rin siguro ang lakas ng virus na pumasok sa inyo dahil ang dae. Yes. So, ingat pa rin po tayo. And di ba nung start pa lang, nandito pa lang tayo sa buwan ng Marso, di ba? Sa mga balita, mga update, mga health authorities, na karamihan ng mga kaso ng COVID dun sa mga age na medyo mataas na, parang walang mga cases sa mga bata. But lately, if you notice, meron na rin mga bata na nagka-COVID-19. We thought na dahil bata, mas malakas ang immune system, resistensya, ay hindi, parang they'll be spared, but no. Kasi ito yung mga virus na to, sabi nga nila, di ba? Nag-mutate sila, nag-iibang anyo. Nag-iibang anyo. Nag-i-evolve into something else. So, yun, kaya wala na talagang age bracket nga na mas predisposed. Parang everybody can be predisposed, can be infected, correct, diba? Tama Hindi yan. na yung mga matatanda lang or yung may mga immunocompromised. Hindi na lahat na. Totoo yan. So anyway. Okay? So that's it with COVID. At ngayon pong araw, syempre, back to our relasyon. Ihatid pa rin ho namin sa inyo ang isa sa mga inaabangang segment ng mga nagkakaroon ng glossary of terms. Di ba, Din? Oo nga Narito na po.
Ihatid na po namin ang ating featured word of the day. Okay. Ang featured word of the day po natin ay... Ayan na. Okay, pasok, Andrew. Layon ng programang relasyon na makapagbigay ng payo na naaayon sa batas. Para higit na maliwanagan sa At ang terminong word of legal, the day narito ang natin ating word of the day. Ay... Ano nga ba ang word of the day natin? Titingnan ko ha. Corroborative Ay! evidence. Iyon pala, corroborative evidence. Evidence. Alam niyo po, merong kanyang-kanyang bigat ang ebidensya. Ano po, may magandang ebidensya, may katamtaman na ebidensya, may palpak na ebidensya, may hindi katanggap-tanggap na ebidensya. Ngayon po, merong presumptive evidence, merong conclusive evidence, at meron pong mga corroborative evidence. Okay, bibigyan ko po kayo ng example. So, ang corroborative evidence, ang ibig sabihin niyan po ay additional evidence. Dapat magbigay ka pa ng iba pang mga katibayan bukod sa iyong naibigay na. Yan po ang ibig sabihin ng corroborative evidence. Halimbawa po, basta't po nagpa-DNA kayo para patunayan na anak nyo ang Isang bata. Kung ano po ang DNA ay nag-no match, hindi po nag-match, ang ibig sabihin po nun, conclusive proof of non-filiation. 100% conclusive. Alam naman po natin ang ibig sabihin ng conclusive, di ba? Conclusive proof of non-filiation. Alam mo, Gladys, napakataas ng ating level dito. Basta't po 99.9% rebuttable or refutable proof of filiation. Ibig sabihin, para yung mga sinasabing probable cause prima facie na na sa unang pagtingin okay. Okay, sige. Pwedeng tumindig yung ebidensya niyan. Kaya lang pwedeng pasinungalingan. Hindi ka mo kayang nauna, conclusive, wala na, tapos na. Ano pang ibang ebidensya, not acceptable anymore. No need. Ito naman, 99.9% sa DNA, rebuttable evidence. Ibig sabihin, maaari pang pasinungalingan ng ibang ebidensyang na mas malakas. Di ba? O halimbawa, napatunayan na yung palang equipment ng DNA madumi. Di ba? O nasalinan. O nalagyan. Diba? Hindi pala sterilize. O yan. Yes. O yun naman ang tawag doon, presumptive evidence. Ang corroborative evidence, ang sinasabi doon, kailangan pa. Kailangan mo pa ng iba pang evidence para patunayan ang ginigiit mo. Kaya ang blood test. Yung mga blood A, B, C, D, pareho ba kayo ng blood nitong batang to? Pareho po. Pareho. Type. Pero corroborative evidence kailangan pa. Kasi yung blood test natin hindi presumptive evidence, hindi. Ibig sabihin titindig kung walang kung walang kontroversyon, Pero ito, yung blood test lang, ano po ito? Kailangan pa. Lalakas to kung meron pang iba pang mga ebidensya na makapagpapatunay na bukod dun sa blood test na yon, consistent pa sa ibang ebidensya na ang tinuturo ay yung taong yon ay ang tatay nyo. Ganon yun. Okay. So, yan po may mga level ng ebidensya. So, ang corroborative evidence, karagdagang katibayan. Karagdagan katibayan. Karagdagang katibayan. Yes, iyan ang ibig sabihin po nun. In short, isang evidence lang o dalawa o tatlo, baka mahina pa. Palakasin mo pa, palakapasin pa. Bigyan pa ako ng dalawa. Di ba? Ganun. Just like statements, di ba, Dean? Kumuha ng isang witness, nagsalita ng ganito. Nakita ko, meron pang corroborative pa na statement from another witness, di ba? Alam mo, minsan consistently would lead to the same conclusion. Alam mo, minsan nasa West Red, sasabihin ng West, okay, nagbigay ng declaration of nullity based on psychological incapacity. Incapacity, Okay, nag-testify ka ngayon sa korte,
napakadetalye. Dinitali mo na ang asawa mo ay walang pakinabang, walang pake, talagang batugan, hindi siya gumagawa ng mga kanyang obligasyon bilang asawa. Baka sabihin ng judge, konti pa. Paano naman natin Konti pa. papatunayan na yan Totoo ay- yung sinasabi mo. Totoo yan yung sinasabi mo. At nagsimula iyan nung kasal sila kasi nakalagay sa batas, it must be present at the time of the marriage ceremony. Masaya kayo nung kayo'y kinakasala. Kulang pa. So, yun, di ba? Kulang pa. Oo. So, okay, Your Honor, meron pa po akong corroborative evidence dito. Ano yon? Psychological and psychiatric report nitong dalawang mag-asawang to. Maganda. Ayun. Okay, present mo na. Nagbigay ng psychological, psychiatric report. Okay, hindi lang pala si Mr. ang merong psychological, pati si Mrs. Ayun, Pati si Mrs. nadali na. Nasama na siya. So, okay lang yan. Mapuputo lang kasal. Ayun. Okay. Yan po ang ating word of the day, corroborative evidence. Ayun. Pwede niyang balikan yan sa Relasyon Official Fan Page. At like din po ninyo ang aming Facebook page ng programang Relasyon. Okay. And now, ready na tayo. Simulan na natin din ang ating Q&A. Ang programang ito ay bukas sa pagbibigay daan sa paglalahad ng inyong mga problemang pangrelasyon. Mangyari lamang tumawag, sumulat, o kaya naman kapatid, mag-FB message Okay, na. what is the first question? Mag-say hi muna ako. Ngayon ko lang nakita ulit na nanonood sa ating broadcast, Okay, si Nelly Batalier. Hello, Wow. Nelly. How are you today? Yes, Oh, oo nga. that alam ko suki yan. Baka marami siyang pinagkaabalahan. Kaya ngayon ko lang siya ulit nakita. Okay, eto na. Alam mo, nakita ko dito Nel. kanina nung ginaganon ko ito, nung binabrowse ko sino? to. Hindi ko na maalala kung sino siya, pero sabi niya, ang haba na ng buhok ni Dean. Oh, pareho na Hindi- tayo. Ako rin ang haba na. Hindi pa po kami pwedeng matagal na yung pinagbawal yung mga barbershop at mga salon Kaya service. nga Diba? yan nga Mahaba na ang hair mo din, di ba? Yup. Oo. Anyway, yan ang tinatawag ng mga quarantine look. Di ba? Pumipilantik sa likod, diba? nagkaka-wave. Oo. Ayan. Ebidensya na sumusunod tayo sa guidelines na stay at home. Di ba? Hindi kaya umaba mo. Hindi na. Pero kung wala ba sa inyo marunong gumupit? Meron naman, Sa bahay. madali naman, pero baka May mauka maganda kasi Huwag na lang. ano. Tsaka parang Oo nagugustuhan ko na gladys. Parang gusto ko na Ang mahaba tiyak, buhok daw, ko. Oy, mas magastos yan sa shampoo din. Mas magastos sa shampoo. Nakita ko kasi para mawala gladys yung mga pilantik, yung mga gumaganyan. curl. Ganyan, dapat pala ligyan mo ng conditioner. Okay, Para tamo yun. bumaba. Na-discover mo. Bukod pa sa shampoo, Marunong dapat ka i-conditioner mo. conditioner. Pero ito, niligyan ko na ng conditioner, pumilantik pa rin yan Sige, I'll take note of that. Because of quarantine, Dean Mel discovered conditioner. Okay, anyway. Tanong ko lang po, Dean, nanalo na po kami sa kaso sa NLRC. Bale, 5 kaming magkakasama. Yung 2 po'y umatras dahil nagpaareglo. Okay. Di po sila nagkasundo ng dinemanding agency namin. Okay. Humabol po ulit sila sa kaso. Okay. Nanalo na kami sa decision. Hindi po ini-issuehan ng writ ng NLRC kasi hindi pa daw at hinihintay po yung sa 2 na humabol. Pasensya na pero mahaba at magulo. Pwede na ba yung kailangan pang hintayin yung 2 pang humabol? Teka muna po ha. Okay. Ano kaya nangyari doon sa 2 yon? Sila ba ay nagdemanda? Pagkatapos kalagitnaan ng hearing, umatras sila? So, na-drop Yes. sila. Oo. Sila ba ay na-drop sa Okay. kaso? Di ba po? Sila ba ay na-drop sa kaso? Kasi kung na-drop sa kaso at nagkaroon ng desisyon, di ang litigante, yung kalaban nyo at kayo na lang. Di ba? Yun. Kaya Okay. nga. Number 1. Kasi Okay, kung that's ganon, right. sa Number tingin 2. ko, yung paghahabol, pwede na, kung final na executory na ang desisyon nyo, palagay ko lang ha, pwede na talagang i-execute. Pwede na lang alam mo kung bakit? Normally kasi sa labor, Gladys, ang award sa bawat isa ay peculiar.
ay merong katangian, ay katangi-tangi. Di ba? Unique. Unique. Hindi pare-pareho na. Yes. Sakto. Ikaw, Oo. back pay at saka night differential. Ikaw, tatlo, back pay, night differential at saka overtime pay. Katangi-tangi talaga. Okay. Tsaka ang makukuha mo, hindi naman related sa makukuha ng iba. Alam mo yun, di ba? Yes, oo. Di ba? So, Oo. so ang computation ng sweldo mo ay iba sa computation ng sweldo ng iba. Lalong-lalo na kung may accounting pang mangyayari po. Kaya para sa palagay ko, talagang sabihin mo sa abogado mo, ito lang ha, opinion ko lang to, ayoko manghimasok sa abogado mo ha. Subukan niya mag-motion for the issuance of a writ of execution. Subukan talaga. Di ba kasi normally ministerial na lang yan kung ang decision ay final and executory. In short, ang ibig sabihin ng ministerial, wala nang choice ang judge. Wala na talaga. Dapat talagang ipatupad. Hayaan mo na magproblema yung iba pa. Sabihin niyo kay judge, ay, hindi ko na ho problema yung dalawa. Basta't yung aking katangi-tanging decision para sa akin, ipatupad na. Ayan po, subukan niyo po yan. Ayan. Okay. Ayan. Ito naman din, considered po ba na essential ang pagdalaw sa police station, pipiyansahan ang father? Palagay ko po yan. Ako ha, para lang sa akin po, essential po yan. Bakit po essential? Bakit po? Sapagkat nasa saligang batas po natin yan. Ang saligang batas po natin ang pinakamataas na batas sa ating bansa. Yung ating bayanihan, Heal as One Act, nasa ilalim po iyan ng saligang batas na nasa taas. At isa po sa mga mandando o mga orders ng ating konstitusyon na nakapaloob sa Bill of Rights is the right to bail. Ang karapatan magpiyansa ng ating mga mamamayan kung hindi naman capital punishment. Kung hindi naman po capital punishment yan, hindi yan rape, hindi yan murder. Ibig sabihin po, hindi pala capital, reclusion perpetua. Kung hindi naman po reclusion perpetua, ang ano dyan, pwede po, it is a constitutional right po kasi. Kaya, palagay ko po, sa aking lang palagay, essential. Siguro po, pumunta muna po kayo sa, ito, para po maging orderly, ganito na lang po. Punta po kayo sa barangay ninyo. Sabihin nyo po, aalis kayo. Tapos pakita nyo po yung information. Kasi sa ilalim po nun, nakaligay yung piyansa. Nakakailangan mo yung bayaran. Otherwise po kasi mawawarrant of arrest kayo. Para po mawala yung warrant of arrest kung na-issue na, kailangan nyo po talagang pumunta sa korte. At ang maganda nga sa bail, Gladys, sa pinakamalapit na korte pwede kang pumunta. It's not necessary the court kung saan nakapending yung kaso mo. Pwede naman because it's a constitutional right. Kaya kausapin mo para magkaayos na lang, bigyan ka na. Kung kailangan bigyan ka ng mga certification, whatever, kunin mo na at pumunta ka. Ayan. Okay. Eto naman. Good afternoon po, sir. Palagi po ako nanonood sa inyo pero may tanong po akong hindi niya pa raw narinig ang sagot. Yung pong may nag-text po sa akin na minura siya ng PU, yun. Okay. Ano ang pangkasong ikakaso ko sa kanya? May nakabasa po ba Minessage niyan daw text siya. na yan? May nakabasa po ba niyan text na yan? Kasi po kung may nakabasa niyan text na yan at talagang paulit-ulit yung ginagawa, baka pumunta na sa level ng libel. Kasi po nasa loob ng isang internet o nasa loob ng cyberspace. Ano po? Cyberspace po to. Ito. Cyberspace po yan. Yan. Nandyan. Yeah. At may nakaligay po mga sinasabi, baka pumasok po sa cyber libel. Number 1 po. Number 2 po, kung inaaraw-araw niya kayo, unjust vexation na po iyan. Talagang isang pang-aanoy, panggugulo at pangdidistorbo sa inyo. Number 2. Yes. Number 3 po. Ito lang po ang masasabi ko ha. Medyo handa rin po kayo ha. Ito lang po ang masasabi ko. May mga pagkakataon pong sinabi ng Korte Suprema na minsan nakagawian ng isang Pilipino ang magmura ng, sana ba beach? Yeah. Diba? Yung mga napapabigla lang, ganun po. Kasi po may isang kaso, ang ginawa niya, nag-i-strike po yung mga tao. Siyempre, galit na galit sila dun sa mga nagpapatrabaho sa kanila. May nagtaas po ng placard nakalagay. Iyon na nga po ang nakalagay. Sana ma-peace po tayo nyo. Nakalagay po. Tapos dinemanda siya.
Tapos sabi nga Oh. nung Korte Suprema, tingnan rin po natin ang konteksto ng paggagawa niya. Baka lang po bugso ng Paggawa, damdamin, tama. biglaan, lalo Yes. na ang mga Pilipino, minsan nagiging bukang-bunganga na ito, na wala naman talagang Oh. isip na masama sa tao, kundi Yes. assert lang nila ang rights nila. Pero kung po iyan, kung talagang inaaraw-araw niya na, anoy na po kayo, baka humantong na po yan sa unjust vexation. Ayan. Ayan po. Okay. So that's it. Ask ko lang po kung pwede na akong makapunta sa Baguio kasi po gusto akong papuntahin ang amo namin doon sa Baguio para magbantay ng nanay niya na nasa hospital. Ang alam ko yung pinakahuling narinig ko kaninang ulat ni Gerard de la Peña, isa sa mga correspondents natin din, wala pa rin provincial trips. Wala pa. Even like starting Monday, wala pa. So, baka hindi pa, no? Sa nagtatanong, baka hindi pa. Limited pa rin ang transportation at yung provincial trips, wala pa yan. Tsaka narinig ko dyan sa ating text, ewan ko kung tama ang pagkarinig ko, ang sinasabi niya yung nagpapatrabaho sa kanya, gusto siyang pumunta sa Baguio para bantayan yung nanay nung nagpapatrabaho sa kanya. Di pasanin ng nagpapatrabaho sa'yo, siya kumuha lahat ng requirements. Oo, di ba? Bigay lahat ng requirements, bigay sa'yo, malis ka. Why not? Pero wag mong gawing pasanin mo iyan. Pasanin ng nagpapatrabaho sa inyo. Sabi mo, bigyan nyo lang po ako ng kaukulang mga sertifikasyon, approval, etc. Ngayon pa rin po, pupunta ko. Pero dapat po yung approval na yun, mga tamang approval, baka ka makulong. Di ba po? Wag mong gawing pasanin mo iyan. Pasanin ng mo yan, ng nagpapatrabaho sa iyo yan. Yes. Okay, ito naman din. Gusto ko sana po na malinawan, attorney. Ito ay tungkol sa lote ng asawa ko na binigay ng nanay niya o pinamana. Binigay o pinamana ng nanay niya. Kasal po kaming mag-asawa noong 2004. Namana ng asawa ko yung lote 2017. Ang tanong ko po, may karapatan po ba ako sa lote ng asawa kong namana niya? At may karapatan ba ako nung binenta ng asawa ko ang kapiraso ng loteng yon? Sana daw mabasa natin. They were married 2004. Namana ng asawa niya ito 2017. Ipagpalagay natin namatay yung nanay ng asawa niya. Bebenta ngayon ng asawa niya, may parte ba siya doon sa pinagbentahan at may karapatan ba siya sa lote? Wala. Wala, di ba? Wala po, wala. Sapagkat po sinasabi ng batas natin na ang lahat ng nakukuha sa loob ng isang kasal na libre, free, walang bayad. Kamukha po ng mana, donasyon, gift, etc. ay doon lang sa pinupuntahan noon. Doon lang sa nagtatanggap. Sa kanya lang po iyon. Iyan po ang nakalagay sa batas natin. Oo nga. However, knock on wood. Okay, knock on wood. Namatay si asawa. Tama. Doon ka Kung magkakaroon. namatay si asawa, being the legal spouse din, Yes. tagapagmana siya. Correct. Diba? Isa sa mga tagapagmana. Tama. Tagapagmana ka. Kung namatay ang asawa mo, ikaw ay magiging isa sa tagapagmana kasama ang mga anak mo. Kaya halimbawa, dalawang anak mo, wala namang iniwang last will and testament, isa't katlo. Kayong magtatlo. Ayan po ang hatian ninyo. Yes. Okay, ang next question natin din ay tungkol sa insurance. Ang sabi niya, mayroon pong insurance ang namatay kong anak noong Feb 2020 daw namatay. Meron siyang minor din na anak years old. Benefit, at ako ang designated guardian sa insurance policy niya dahil ako ang nag-aalaga habang siya ay nagtatrabaho sa Maynila para kami ay mabuhay na maglola. Nung una, ang agent denied the claims dahil lapsed na daw. Pero nung inalaban ko, ay enforced naman pala. So meron akong hawak na claim amount galing ng insurance. Ngunit pinapapunta nila ako sa korte for guardianship of the minor and a bond dahil more than 500,000 pesos daw ang insurance claim. Hindi po nila ino-honor yung affidavit of guardianship ko. Ni-require na pinakuha din nila ako ng mga dokumento na hindi na kailangan dahil lagpas ng 2 years bago na matay ang anak ko. Gumastos na ako at panggastos na lang namin ng aking apo dahil siya po ang pinag-aaral ko ng kinder hanggang sa ngayon. Wala daw akong talagang makiklaim. Pwede ba ako magpetisyon sa korte na wag na mag-bond? At sa guardianship naman, dahil may family code naman po. Sana po'y mabigyan niyo ako ng payo.
Nasa family code nga po na kailangan nyo mag-band. Oh, Sapagkat, ganun ba? Mismo ha? O, opo, mismo. sapagkat po, ang kukunin nyo po, ang tatanggapin nyo ay hindi nyo pera. Ang tatanggapin nyo po ay pera ng batang minor de edad na iyan. Ang batas po natin ay naninigurado. Ang estado po natin ay in loco parentis. Ibig sabihin, gusto po nilang pangalagaan rin ang kapakanan ng bata. Ang punto po ng band na iyan, kung sakasakali, siguro mabait naman kayo, hindi naman mangyayari itong sasabihin ko. Oh, apo mo yan eh. O Oh. apo mo yan, hindi mo naman gagawin to. Pero kung sakasakaling ang isang guardian po na nasabi ng korte na ikaw ang guardian, winaldas ang pera ng bata. Paano na yun? Doon diba? kukunin ng bata po ang kapalit ng pagwawaldas ng perang yan. Kaya po, titignan niya ng korte at magkano ba yan? 1,000,000? Okay, mag-put up ka ng band ng 500,000. Ganyan po yan. At ang band naman po, hindi naman kailangan parating cash band. Pwede po yan tinatawag na surety band. Ibig sabihin po, para may insurance company na binabayaran. Nilulog. Yes. Maliit. May premium din? May premium din? Yes. May nagpi-premium ka, tapos kung nawaldas mo or something like that at nagka-claim yung anak mo, yung bata, doon siya makakapag-claim sa surety company. Kaya lang ang surety company, hahabulin ka kung ikaw talaga ang may kasalanan. Yan po. Kaya protection po talaga sa bata, ayan. Nakalagay po iyan sa ating family code at nakalagay rin po iyan sa ating rules of court. At saka talagang korte, kung hihingi ng guardianship, hindi lang yung parang nag-affidavit na, Yes. Gladys Lana Lucas is the guardian of so-and-so. Hindi yun enough, di ba, Dean? Mahirap Parang po yun. nag-execute lang. Tsaka pupunta rin naman siya talaga sa Korte korte talaga. Pupunta rin naman siya talaga sa korte para kumuha ng guardianship band. Talagang Yes. pupunta siya sa... At alam niyo po, huwag kayong matatakot. Pumunta po kayo sa isang abogado. Madali lang po yun. Hindi po, wala po kayong kalaban Hindi doon. complicated. Diba? Hindi naman po complicated yan. So, mag-file na po kayo. Yes. Okay, babalikan po namin dalawa ni Dean Mel ang ilang pa mga tanong nyo sa ating Q&A para oras na para kami naman po ay magpasalamat sa aming mga taga-suporta. Ang relasyon ay babalik po makaraan ng ilang paalala. Ang oras natin, 1:03 ng hapon. Sino lamang ang maaaring lumabas ng bahay? Isang tao, kada sambahayan lang ang pwedeng lumabas ng bahay upang kumuha o bumili ng pangangailangan. Mga empleyadong nagtatrabaho sa mga supermarket, groceries, palengke, convenience stores, drugstores or pharmacies, at bank or remittance centers. Miyembro ng PNP, AFP, at iba pang mga uniformed personnel. Bawal lumabas sa mga senior citizen, buntis, at may health condition tulad ng sakit sa puso, hypertension, diabetes, COPD, cancer, at iba pa. Para sa karamihan at publiko, manatili sa bahay at huwag munang lumabas hanggat maaari. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Attorney Mel Santa Maria, Gladys Lana Lucas, Relasyon. sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Okay. Ayan. We're back. Mga announcements muna tayo din. You start Okay. with your announcement. Okay po, gusto ko po sanang paalala sa inyo na sa June 1, sa Lunes po, alas 4 ng hapon, sa YouTube channel ko po, sa Attorney Mel Santa Maria at sa Dean Mel Santa Maria fan page ng Facebook, magkakaroon po ako ng isang parang webinar, para pong isang talk patungkol sa The Study of the Law.
Kaya po kung gusto nyo mag-aral ng batas o kaya malaman nyo kung paano kayong tatahak para matapos kayo ng pagkaabugasya, maganda pong panoorin yan. Alas 4 ng Lunes, June 1, dito po sa aking YouTube channel, Attorney Mel Santa Maria, at saka po sa Facebook page ko po sa Dean Mel Santa Maria. Pwede po kayo makibahagi kamukha nung ginagawa namin ni Gladys dito. Magme-message po kayo, magtatanong po kayo at sasagutin po namin yan. Meron po ako mga panauhin doon na 2 estudyante na kapapasa lang po sa bar examination noong November 19 at sila ay magte-take ng oath para po makibahagi rin sa inyo tungkol sa experience nila sa law school. Isa pa nga po doon nagtatrabaho kung papaano niyang natahak ang law school at isa naman po ay isang full-time. Kaya maganda pong panoorin to. Baka akala nyo hindi kayo parang nakaakma sa pagkaabogado. Baka akala nyo lang po yan. Kasi po ang pag-aaral po ng batas ay isa process na gugustuhan nyo hanggat po kayo tumatagal mag-aral. Yan po, kung gusto nyo pong manood sa June 1, 2020 sa Lunes po. At saka po, gusto ko rin pong i-announce sa inyo na bukas na po ang application at enrollment sa Far Eastern University Institute of Law ng pagkaabugasya. At meron po kaming online filing of application. Online na kami, high-tech na. Ang tumawag lang po kayo sa itong mga telephone number na to. Bibigay ko lang po sa inyo isa muna. 0945-63 8864 si Miss Jen po iyan. Ito po ang cellphone number ni Miss Jen para kung may inquiries kayo sa online application namin, 0945-638864. Yan po. Yan muna, mga kapatid. Kaya po mag-subscribe po kayo sa channel ko, sa Attorney Mel Santa Maria, at pindutin nyo rin po yung bell na katapat ng subscribe para malaman nyo nag-umpisa na ang programa. Di ba po? Ayan po. Yes. Okay, watching from Valenzuela, hello to my mother, Gloria. Alam mo kung bakit binasa ko itong message? Nakita ko kasi, naglalaga po siya ng okra while listening to 92.3. Sarap nun isaw-saw sa kalamansi at patis. Yes! Gustong-gusto Nanay ko ang Gloria, okra. ang sarap ng ulam ninyo ngayon. Si Emmy ang nag-post nun. Alam mo, Gladys, kinakain ko yung buo. Tapos ang natitira lang dyan yung tangkay na maliit. Yung sa... Oo, kasi pati ang buto niyan, kung maganda ang pagkaluto, malambot. Oo, totoo. Di ba? At saka dapat yung biglang naging usapang okra ito. Dapat hindi pa yung magulang, yung parang, di ba, may stage yung okra, mas masarap yung medyo young pa. Kasi kung ang medyo sarap. tanda-tanda na, parang medyo may kahoy sa loob. Yung Oo, parang may mga may strands Yes. makakapal na. Alam na alam, ha? Oras ng panaghalian, kaya naalala ko. Anyway, I have an announcement talking about oras ng starting Monday po. Simula ng June 1 din, ang programang Relasyon ay inyo na pong mapapanood sa 1PH at mapapakinggan sa Radyo 5 ng 1:00 ng hapon. We will move to 1 o'clock hanggang 2 o'clock. Isang oras pa rin ninyo kami makakasama ni Dean Mel. Tandaan, June 1, Monday, okay? 1 p.m. po ang appointment ninyo with Relasyon. 1 p.m. to 2 p.m. Ang daling tandaan yan, Gladys. Sa Channel Yes, 1, number 1. sa 1:00 ng tanghali, at sa June 1. Sa June 1, sa 1PH, 1:00 ng tanghali po ang programang Relasyon. Okay. That's it. Alright. Next question. Ito, sabi niya, good day, Dean. Nag-work po ako sa Malaysia bilang driver ng tiles at taga-pintura ng barko. All around din po ako. Wala kaming papeles. Wow! Na nagtatrabaho. Illegal worker po ako. What? Ngayon po ang nangyari, ang isang kasamahan ko po ay nag-file ng case laban doon sa taong nag-recruit siguro sa amin na magtrabaho sa Malaysia. Ano po ang mangyayari kapag nagkaroon at nagsimula na ang court hearing at nag-testify po ako sa sitwasyon namin doon? Ano ang magiging takbo? At malaki po ang chance na manalo ba sa kaso? At kung manalo man po, ano ang pwedeng maihabol namin laban sa aming boss na Chinese Malaysian? At may habol din po ba kami sa aming sahod na mababa at walang day off?
So parang nagkaroon ng they were hired pero walang papeles, lumabas na parang sila'y illegal workers. Paano Opo, yun? kasi meron po may problema po ito. Sapagkat po siyempre ang batas po natin hindi po nire-reward ang mga gumawa ng mali. Ano po, siyempre kabalintunaan po iyon dahil po dun sa sitwasyon na gano'n. Ano po ha? Pero ganito po, subukan niyo po. Total nasa labor na yan. Meron rin po kasing provision sa ating labor code na kung hindi kayo sinwelduhan nang nagpapatrabaho sa inyo sa abroad, okay po, ang mananagot po yung ahente. Yung ahente po talaga, meron po talagang provision doon. Baka po yun ang pwede niyong gamitin. So malinaw po, doon po sa ating labor code nakaligay, labor code na kung hindi kayo sinwelduhan ng nagpapatrabaho sa inyo sa abroad, ang mananagot ng inyong mga sweldo ay yung nag-recruit sa inyo, yung agent. Baka iyan po, hindi ko lang po alam ang theory ng abogado nyo. I'm sure may abogado kayo. Baka iyon ang nakita niya. At maganda po iyon. Sige po, ituloy nyo, kausapin nyo po ang abogado nyo. Maganda pong theory po iyon. Okay. Pero nakakalungkot naman yun, ano din? Yes. Walang benefits, Correct. nothing, mababa ang pasahod, hirap pa malayo sa pamilya, tapos wala ka pang papeles. Correct. Alam mo kasi, dapat talaga may managot dito. Ano, Yes. may kasalanan na nga itong manggagawang ito. Pero ang problema kasi, parang hawak sa patalim yan kung hindi ka naman pupunta doon, ano naman pakakain mo dito sa iyong pamilya. Tapos itong mga taong tong mga ahenteng recruiter, talagang inexploit ang vulnerability nitong mga taong ito. Dapat sila managot talaga. Whether it is from the labor code or from the civil code, abuse of right yan, I think dapat silang managot. Sige po, tuloy niyo po yan at kausapin niyo po yung abogado niyo. Eto naman din, pwede po bang mag-file ng case sa province? Nandito po kasi ako ngayon sa Valenzuela City, katulad po ng kasong criminal case or civil, SSS at DOLE case po. Tinanggal po kasi ako sa work, wala din po akong kamag-anak dito. Uuwi na lang po sana ako sa province. Salamat po sa payo and God bless. Gusto niya nang umuwi sa province, pero yung nangyari ay dito. Pwede daw bang i-file niya ang case niya from the province? Pwede ba yun din? Well, basta't alam nyo, ang criminal case po, dinidinig kung saan nangyari ang krimen. Ang hindi po bibigay ng SSS, kung kayo'y nagtatrabaho dito, parang lahat dito nangyari, di ba po? Na dito yung nagpapatrabaho sa inyo. Siya po ang mag-deposit sa SSS. Hindi po dineposit sa SSS. So dito po nangyari. Kung krimen po kasi, kung saan nangyari, doon po talaga ang jurisdiction ng korte. Yun lang po. Pero alam nyo, may mga pagkakataon na nakakapag-apply sa Korte Suprema kung talagang mahalaga at may merito, na kung pwedeng dinggin na lang doon sa locality na kung saan kayo pwedeng maka-access. No? Pero yan po, pinagpapaalam sa Korte Suprema po yan. At ang Korte Suprema po, ang siyang nag-a-approve niyan, di ba? Kamukha yung nangyari, di ba, yung massacre, Gladys? Yung ano ba yun? Yes. Yung Ampatuan Massacre, di ba? Yeah, Dapat sa Mindanao yun, pero nag-apply po para dito dinggin. Kaya dapat ang Supreme Court po magpapa-approve doon. Oo. Okay, eto din, nagtatanong si Ms. Felicia, what can be daw a corroborative evidence to change a charge case of carnapping to anti-fencing? Parang siguro nangyari, they were accused of carnapping, pero actually, yung nabili nila, hindi nila alam nakaw. Parang gano'n. Opo. Ano kaya ang depende maging po. corroborative evidence? Madami pong klaseng corroborative evidence. Depende po sa circumstances na nangyari. Ilan po ang witnesses nyo? Kung kinakailangan ng 2-3, mas maganda. Di ba po? Kung kinakailangan ng, let's say, ng mga elements of the law, bawat pong elemento ng law, tigta-3 ebidensya, depende po. Depende po talaga. Ibig sabihin naman po, credibility-wise, dapat magaling rin ang ebidensya, di ba po? Kasi po, may mga pagkakataon naman po na hindi na kailangan ng corroborative evidence, basta po napakagaling talaga ng ebidensya. Kamukha Gladys ang mga rape case, di ba? Minsan ang evidence lang doon yung testimony ng babae.
tsaka Ng medico-legal. bata. Oo. Sa bagay, nagkakaroon ng corroborative, medico-legal. Yes, yung Pero minsan talaga, isang testimony lang ng babae, kung panipaniwala, sa rape case, talagang uusad na yon. Pwede mo nang so, ma-file. it really Oo. depends on the circumstances po. Ilan ang witnesses nyo, di ba po, ano ang mga documentary requirements, di ba po? Ayan po. Ayan. Okay, before we go on a break, hello to Rene Braga Baingco, Jose Niedo, Len Abion Sukigawa, Nestoria Bulastig, at si Joy Sumambat. Nag-exchange messages na yan during relasyon ang mga yan Anyway, babalik po kami ni Dean Mel Santa Maria sa programang Relasyon Makaraan ang ilang paalala. Diyan muna po tayo sa aming studio sa TV5 Media Center sa Reliance, Mandaluyong. Ang oras, 1:16 ng hapon. Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD. Ano ang dapat mong malaman? Sino-sino ang mga makakatanggap ng tulong pinansyal? Prioridad na mabigyang tulong ang mga mula sa informal sector na malubhang naapektuhan ng ECQ at mga pamilya o individual na kabilang sa mga sumusunod na sektor. Mga kasambahay, social pensioner, senior citizen, may kapansanan, buntis, solo parent, mga katutubo, mga kapuspalad at walang tirahan, OFWs na nawala ng trabaho, mga magsasaka at mangingisda, sub-minimum wage earners, self-employed at mga occasional workers na hindi masasakop ng tupad at camp program ng DOLE. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa dswd.gov.ph o makipag-ugnayan sa numerong 8-951-2803. A public service announcement from PCOO, DOH, KBP, and this station. Anong mga establishmento ang bukas? Public utilities tulad ng water, electricity, internet, at telecommunications. Mga kritikal na serbisyo tulad ng pangongolekta ng basura, funeral services and internment at mga gasolinahan, business process outsourcing o BPO and IT, at iba pang export-oriented establishment. Sarado naman ang mga kasino, pasugalan, pogo at mga hotels. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahing, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Labanan ng COVID, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa doh.gov.ph o sundan ang official DOH Facebook page. O kasintahan, boss sa trabaho o boss ng puso mo, relasyon. Sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1.
We're back! Tuloy-tuloy Nagbabalik po kami Yes. sa ating Q&A. Ito din ang tanong, undergraduate po ako sa na college nutritionist daw siya, undergraduate. Ngayon ay gusto ko pong mag-aral ulit ng law o pwedeng nursing. Babalik pa po ba ako sa K-12 or automatic na akong mag-e-enroll? Ano po yan? Basta't po kung law ang pinag-uusapan niyo po, basta't college graduate po kayo, may diploma kayo, tapos niyo po yung kurso niyo, your 4-year, 5-year program, as the case may be, at kamukha po sa FEU, tatanggapin na po namin yan. At may ilan pa pong requirement na gustong kukunin sa inyo ng FEU, mga good moral character, etc. etc. As a matter of fact nga po kung sa FEU kayo mag-a-apply po, basta't may ebidensya lang po kayo na kayo ay may 4-year college course at nag-graduate o mag-graduate, di ba po? Siyempre po, subject naman po yan na kung talaga kayo nag-graduate. Yes. Malalaman rin naman po yan kasi sasubmit nyo yung mga documentary evidence hard copy sometime, let's say, 1 or 2 weeks from now or 3 weeks from now. Kasi nga po, COVID-19, kaya po, meron lang hihingin sa inyo doon po sa online at baka kung possible na po yung ibibigay ninyo na i-attach nyo, maaari pong makapag-enroll na kayo. Kaya po napakahalaga na tumawag kayo dun sa telephone number ko o telephone number ng FEU Institute of Law para inquire kung ano-ano po yung mga requirements na yon. Ulitin ko po si Miss Jen po, 0945-638864. Kung hindi po ako nagkakamali, ang aming website www.admission.feu.edu.ph. Edu. Oo, edu. So, yun po. Kung ma-access nyo po yun, puntuhan nyo na. Pero kung hindi po, tumawag po kayo kay Miss Jen, 0945-638864. Yan po. Okay. Okay, back to our Q&A. Next question natin. Sure po bang makukulong ang ex ko na hindi nagsusupport sa 4 naming anak? He's a government employee. Kinakasuhan ko po siya ng RA 9262. He's not supporting at nag-aaral po ang lahat ng kids ko. Okay, 4. ganito po yan. Kung ang hatol po ng korte ay less than 6 years, pwede po siyang mag-apply ng probation. Okay po? Ibig sabihin, kung wala naman siyang record, naawa sa kanya ang huwes, magbibigyan po siya ng probation, hindi po siya makukulong at pare-report-reportin na lang po siya sa probation officer niya hanggat ma-complete niya yung sentence niya. Okay. Pero pwede niyo pong tutulan yon actually. Pwede niyo pong tutulan yon at sabihin nag-o-object kayo sa probation niya kasi yun nga, papatunayan nyo, nakita niyo naman, sir, ito, pasapasa na ako kung atakihin ako niyan. Di ba po? O yun po. Kaya nakasalalay rin sa ebidensya nyo kung papayagan ng West o hindi. Lalong-lalo na po yung mga nananakit. Naku po, para sa akin, di dapat bigyan ng probation yan. Ngayon po, yung mga hindi nagsusuporta, sinabi nyo, hindi nagsusuporta. Dapat po minsan practical po tayo dyan. Kasi kung makulong po, paano talaga siya magsusuporta? Ano po ha? Baka hindi siya makapagsuporta. O, ganun po. So, okay, kung talagang gusto niyang pakulong siya at sapagkat wala namang pakinabang, tutulan niyo po kung siya ay ma-probation, tutulan niyo. Kasi nasa discretion ng West yan. At kung nakakulong po yung isang tao at hindi kumikita, ang susunod niyo pong pwedeng ihabla ay si lolo at lola para makakuha ng suporta para sa anak niyo. Ayan po. Oo. Ayan. Okay, maraming mga ganito ang tanong din ito. Isa po akong OFW sa Kuwait. Ngayon po nawala na ako ng nawala na po ako ng sweldo dito, no work kasi daw, no pay. Ngayon, meron pa akong kondo na kinuha. Almost 3 years ko na po itong binabayaran. Gusto ko nang i-cancel kasi hindi ko na po kaya. May pag-asa pa bang mabalik yung pera ko or some of it ay sana daw ay maibalik. So 3 years na siya nagbabayad sa condo. Alam niyo po, basta't po ang dalawang panig ay pumasok sa isang kontrata, ang mga stipulasyon po ng kontratang yan ay ang batas ng dalawang panig. Susundin po iyan. Kaya tingnan niyo po sa inyong pinirmahan kung merong reimbursable amount kung iyan ay na-cancel.
titignan nyo po yan. Kasi po, merong mga pagkakataon po, depende sa dami ng nahulog na, let's say almost tapos na, may ibinabalik po. Depende po yan ayon sa Maseda Law o kaya po ayon sa kontrata. Kaya unang titignan nyo ang kontrata nyo. Di ba po? Ngayon po, kasi po, hindi nyo rin po maaalis ang mga kabilang panig sa nagtinda na hihingi siya ng konting, a little bit of penalty. Baka po nakastipulate yan dyan sa inyong kontrata. Kasi po, biglang nawalan siya ng kita. Nawalan siya ng inaasahang pera. Tandaan niyo po, basta pumasok ang isang tao sa kontrata, nakaakma na po ang kanyang strategy ayon sa kontratang yon. Alam niya na may, sa buwan na ito, may babagsak sa kanyang pera, may makukuha siya. Bigla po siyang abruptly nawala. At pangalawa po, hindi niya po inaalok yung lupang iyon o yung kondong iyon kahit kenino. Nawalan po siya ng oportunidad doon sa mga oras na nasa inyo. Kaya tingnan niyo po ang kontrata niyo, basahin niyo pong maigi. Di ba po, ha? Ayan po. Yes. Okay, good day, Attorney Mel. Ask ko lang po, nabili yung lupa na inaalagaan ng tatay ko for 30 years. Ano po ba ang laban namin sa may-ari? May pirmahan naman po ang tatay ko at ang may-ari na wala kaming sahod mula 1 year to 30 years. Salamat po. So ano kayang status nun? Caretaker siya? Nagtatanim? Binenta daw So baka wala sa kanilang binigay. Pero kaya silang makukuha doon kahit papaano. Alam niyo po, nagkakaroon lang ng mga karapatan ang mga taong nananatili doon sa lugar bagamat hindi sila may-ari. Kung meron pong tinatawag na social legislation, kamukha po sa ating mga magsasaka. Di ba po? Kaya pumapasok dyan yung CARP, yung land reform. Sinasabi po, basta't at least 7 hectares ang ari ng may landowner, dapat may ibigay sa mga magsasaka, certain percentage of the land size, ano po ha. Pero of course yun, may bibilin po ng gobyerno sa landowner yun, just compensation po yun, eminent domain. Tapos pagbibili sa mga taong qualified. Yun po kung magsasaka. Ano po ba kayo dyan? Katiwala. Nagbabantay po ba kayo dyan? Wala po kasi, hindi po ako nakakaalam ng mga batas na basta't bantay kayo o katiwala kayo ay nagkakaroon kayo ng isang real interest na magkaroon kayo dun sa lupang iyan. Ano po? Yun lang po ang estado yun, nagbabantay. Di ba po? Wala na pong iba. Kaya po, kung may bumili, kanya na po yun. Doon kayo makikipag-usap sa kanya. Ayan po. Okay. Next question din. Live-in po kami. May napundar na lupa ang husband ko at 2 kaming naka-name sa title. Wala po akong naiambag. Considered po bang conjugal yon? Live-in ha? Sinabi niya live-in. Basta't live-in po kayo at hindi naman kayo kasal, wala po talaga kayong conjugal. Wala. Ngayon, depende na po ito kung ano ang nature ng pagka-live-in nyo. Yung kapartner nyo ba may asawa? Hiniwala yan yung asawa at kayo'y nag-live-in at nagpundar kayo. Yan po may co-ownership. Kaya lang ang co-ownership po niyan, kung ano lang ang kinontribute nyo, siyang makuha Yun ang ninyo. pwede mong makuha. Kaya kung nag-contribute ang asawa nyo habang kayo'y kasal, galing sa kanyang pera, ng 80% nung halaga ng kotse, pupunta sa conjugal partnership ng legal asawa niya tsaka siya. Tapos yung 20% para sa inyo lang po. Kung talagang may actual contribution po kayo. Kung wala pa kayong actual contribution, wala pa kayong makukuha. Pero po, merong dyan. Merong isang dokumento po na medyo may pagpapalagay na kayo kapwa may-ari. At yan po yung titulo. Sinabi niyo po kasi kayong dalawa ang nakapangalan na co-owner. May pagpapalagay po iyan na hati po kayo, ang interest nyo dyan ay kalahati. May pagpapalagay po. Pero isang pagpapalagay na pwedeng pasinungalingan. Ano po? Kasi po baka yung asawa, halimbawa, nung taong kapartner nyo. Nag-asawa. Nilagay lang ang pangalan niya, pero pera yan ang asawa kung pinangbili niyang lupang yan eh. Tama, ito po ang ebidensya. Check pa ng asawa ko, bumalik sa akin napabalik sa akin. Pero Din, one question. What if both of them are single? Hindi naman married yung lalaki.
bumili ng property, wala siyang naiambag na cash under the names nilang dalawa, ano magiging hatian nun? Kung under the name, Single yun lang eh. pareho kayong single, under name yung dalawa, yan talaga ang tunay na co-ownership. Ayun. Yun talagang okay. happy kayo, equal interest kayo dyan. Yan ang sinasabi Okay. pa nga ng batas. Sabi pa nga ng batas kung ang isang dalawang partido ay wala namang problemang magpakasal, ayaw lang nilang magpakasal, live-in lang sila, walang conjugal, pero may tinatawag na co-ownership under Article 147 of the Family Code. Sinasabi nga nun, ang ganda, Gladys kung kahit yung isa'y nagpupundar, pero yung isa'y nangangasiwa ng bahay. Lang. Yes. Ayos na yon para magkaroon. 50-50 na yun. Ayos na yun para magkaroon ng co-ownership. Share. Ayan. Ayan. Okay, so on that note, nais namin magpaalam ni Dean Mel. Ang bilis lang ng oras natin, Dean. Pero muli, inaanyayahan ho namin kayo June 1 sa Signal TV Channel 1 sa 1PH, 1:00 po ng hapon ang relasyon. 1 p.m. na po ang relasyon. So we'll see you all on Friday. Have a happy weekend. Stay at home and stay safe pa rin ho sa lahat. At happy weekend rin po sa'yo. At pagkatapos naman po ng relasyon, hantay-hantayin nyo lang, 4:00 naman po sa YouTube channel ko po, sa Attorney Mel Santa Maria, ang aking pong pagtatalakay or webinar ng Studying the Law and How to Pass Law School. Kaya nga po, abangan nyo rin po, 4:00 po, June 1, sa YouTube channel ko, Attorney Mel Santa Maria. Bye! Okay. Happy weekend! Bye-bye. Happy weekend. Lord, maraming salamat po sa pagbabahagi sa aming mga kapatid sa programang Relasyon ng inyong tulong at gabay. Sana'y mapanatili po sa aming puso't isipan ang lahat ng aming natutunan at piliing gawin sa aming buhay kung anong wasto at marangal sa inyong mga mata. In Jesus' name, Amen. Bye-bye! May pupuntahan pa ba o dapat lang tapusin na? Sinagot na ni na Attorney Mel Santa Maria at Gladys Lana Lucas ang mga tanong sa napasukan mong Relasyon. sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1.